Ayan mga kanayon, malalaki na ang ating punlang African talisay. Hindi na tayo magmamarkot. Meron na tayong seedlings ng African talisay. Ito po mga kanayon ay yung tinatawag na African talisay. Yan, ito po ay napulay ng mga sanga. Talagang napakalambot ng dami ito at napakalilim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ito po ay 9 na puno. Nung mag-reprop dito, hinukay namin yung isa at inilipat doon sa labas. Yun po, matatanaw niyo, nasa labas yan. At sa 9 na puno ito lang yung nag-iisang bumunga. Kaya nga sa siyam, isa yung babae. Yan, ito po lang ang bumunga. At kung makikita niyo po dito, yan, ito yung mga bunga niya natuyo. Yan, ito, itsura niyan. Yan, napakarami po ng bunga. Ay, baka kung bibilangin na rin isa-isa yan, baka may 2,000. At buhat po sa mga bunga na nalalaglag, yan po ang yan ang pinakasidling niya, tumutubo. Makita niyo yan, napakadaming bunga. Yan. At sabi ko nga po, gusto ng aming boss na mapadami itong African talisay. Ito po, marami na po kami nakuha dito, inakat namin at itinanim namin doon sa kabilang lote. Yan, malaki na. Nung ako po ay dumating dito, siguro po ay mga 6 feet ang taas ito. Ngayon po ay napakalalaki na. At sabi nga po ng boss namin ay hindi na siya bibili at kailangan makapagpadami kami nito. So ang ginawa ko po, nag-research po ako sa YouTube at inaral ko po kung paano magpadami ng African talisay. At doon ko po nakita na ito ay napapadami sa pamamagitan ng pagmamarkot. Kaya ako po ay nagmarkot ng mga siguro po more or less nasa 120 piraso ang aking markot. At hindi lang po yung African talisay na green ang meron dito, meron din pong mga variegated. Siguro po more or less nasa 20 puno ito. At dahil nga po sa kagustuhan namin na makapagpadami ng African talisay, kagaya nga po ng nabanggit ko, ako po ay nakapagmarkot ng 120 piraso. Ang nagugat naman po doon ay kalahati. Doon sa kalahati na yun, ang nabuhay ay 15 piraso. Ito po yung ibang nabuhay. At napag-alaman namin na hindi po pala maganda yung mula sa marketing. Kasi hindi siya nagsasanga sa gitna para siya ay tumaas. Kapag siya ay habang siya lumalaki, palapad lang ng palapad, hindi siya pataas. Kaya naghanap po kami ng solusyon para makapagpadami ng magandang African talisay. At doon namin nakita na sa 9 na puno na kinuha na namin ng markot, may isang namumunga. Isa po yung sa siyam ay isang babae. At inipon ko po yung mga bunga niya. At ito po, medyo malalaki na yung sibol niya, yung seedling. Yan. Siguro po kung bibilangin ang bunga na inipon nito, baka nasa higit 1,000. Pero hindi po ako maasa na ito ay tutubo lahat. Mas maganda kung tumubo lahat, pero maganda rin naman po at maraming tumutubo yan. Halos nagtutubo sila lahat yan. At ito nga po, meron akong nakita na doon sa ilalim ng puno ng mga talisay na yon, doon ako kumuha ng lupa para pagpunlaan ng Indian tree. Ito po yung Indian tree. Galing din po ito sa bunga. At dito po may sumibol na African talisay yan. Ito po ay galing sa seedling. Kaya nakita namin na ito pala ay namumunga. Kaya noong panahon ng tagbunga, pinag-aralan namin kung paano ito mapapadami. Kaya nung pinabayaan namin manlaglag yung bunga niya, at saka ko po pinagkukuha at gumawa po ako ng punlaan. At ito nga po ang punla namin na African talisay. Yan. Ito pong laking ito, nasa 6 months na. Medyo hindi maganda yung lupa, kaya medyo mabagal yung paglaki. Pero kung maganda po yung lupa, ay siguro po ay baka ito ay nasa mga siguro yung mga 2 feet na pagkaganyan. At ito lamang po ang aking mai-share sa inyo kung paano ang magpadami ng African talisay. At ito po pala ay namumunga. Hindi na po kailangan magmarkot. Kailangan lang po natin ipunin yung bunga at siya nating ipupula at pasisibulin. Maraming salamat po at thank you for watching.